So sa ngayon ay mayroon tayong isang tricycle na dinala dito. Pinagawa nito ng ibang shop. Ang ginawa nila dito ay naglagay sila ng signal light. Nagkaroon sila ng problema nito dahil pag isignal nila sa kanan ay kusang nagbi-blink yung kanyang kaliwa. At tapos pag isignal nila sa kaliwa naman ay kusang namang nagbi-blink ang kanyang kanan. So meaning ay nag-hazard po siya kahit walang switch na pang-hazard. Yun po talaga ang mangyayari pag LED bulb ang iyong inilalagay. So yun po ang ginawa nila, tinanggalan nila ng bulb ang kanilang dashboard para hindi siya magsabay na umilaw sa pagsignal ng kanan at pagsignal ng kaliwa. So tinanggalan na ng bulb, pero yun nga lang ay hindi mo malalaman kapag nasa daan kayo, nagtakbo kayo, pag signal mo ng kanan ay hindi mo nalalaman na nagsignal ka pa ba o wala na, kasi wala nang ilaw doon sa yung harapan na makikita mo habang nagpapatakbo po kayo. Maliban lang kung yung flasher mo ay mayroong sounds, pero pag wala ay hindi mo siya malalaman kung nagsignal ka ba o wala. Minsan malilimutan mo, nagsignal kang palagi, kaya delikado po, baka madumbol kayo ng nasa harapan o nasa likuran kasi hindi mo alam na nagsignal ka pala pero hindi ka liliko dahil hindi mo na alam na nagsignal ka. Kaya yun, dinala dito sa may-ari dito sa atin para mabigyan natin ng solusyon, kasi para magkaroon na ng ilaw, gusto niya umiilaw yung kanyang dashboard at hindi na magsabay umilaw, mag-blink, mag-hazard. So yun po mga klasa, tara gawa natin. Ito po ang dalawang diode. Kung wala tayong makuha na 6 amperes, pwede po 9 amperes. So, yun po, itong may may white dito. May marking na white dito sa bandang babaw. At ito naman sa yung walang white marking. So, ito po ang current flow niya. Bali, positive po ang dadaan. Flow of current, bali positive yung papasok dito, makalabas dito. Pero pag ganun ang kanyang forma, ibig sabihin negative po dito, pasok, kalabas dito negative. Pag ganito, ang may marking dito, pag dito sa bandang ibabaw, hindi makapasok ang negative, ma-block niya. So ganito, maka-flow po ang negative. Then ma-block naman ang negative, positive. So test natin para maintindihan natin yung flow ng kuryente. So yan po, may test light tayo. So yan, yung isa dito yung marking, yung isa dito sa bandang ibaba, kasi ground dito ang ipapasok natin. Tingnan natin kung umilaw ba. Yan, umilaw siya. Yan, pag binaliktad natin yan, hindi yan iilaw kasi hindi makapasok ang negative dito kasi na-block niya, at hindi naman makapasok ang positive dito kasi na-block niya. Yan, pag ganitong forma, maka-ilaw po siya. Yan, dito po ang markings babaw, at dito naman ma-block po ang negative. Hindi ma-block ang negative. So, yan. So ang gawin natin dito para mapailaw natin ang dito po ang dalawang marking. So itong dalawang marking, pagsama natin to, tapos ay hinangin. Sundan nyo lang para hindi na mag-hazard yung ilaw natin, kasi sa mga XRM na FI ay isa lang ang indicator bulb ng signal. Bali kung mag-signal ka ng left, ibabato niya, dumaan siya ng bulb, ibabato niya doon sa right na bulb. Kaya umiilaw palagi, lalo na pag nag-LED tayo, nagpalit tayo ng LED bulb sa ating signal. So ganito lang ang gawin.
So yun lang natin ito. Take note, nandito po ay yung marking. So yan, sundan nyo lang ikabit pa sa paano ikabit to sa patungo sa valve, kasi isa lang po ang valve. Pag mag signal tayo ng left, umiilaw yung isang valve. Pag mag right naman tayo, umiilaw yung isang valve. So bali sa ganito, bali puro po yung orange dito sa kabila, dito naman ay sky light blue doon sa ating XRM na ipay. So ito po ang ating remedy para mapailaw po natin na hindi siya mag hazard kapag mag signal tayo, kasi isa lang ang indicator valve ng XRM ipay, hindi tulad ng iba na dalawa. So yan po, ihinang mo natin to taas. So ito na po, natapos na po natin hihinang. Yan, subukan natin ng pagkabit ng battery kung ilaw ba siya o hindi. So yan po, hindi siya ilaw. Tapos baliktarin natin, tingnan natin kung ilaw ba. So tingnan natin. So yan, ilaw siya. So yan po mga grasa, no. Since tapos na po siya nahinang, itong dalawa na connection na to ay yun po, ikabit natin ito galing sa kanyang placer. So pwede lang po ito magkabaliktad. So tara. So yun po, pinutol natin ang original na connection. So bali sa original po ay ito po ang kanyang connection. So bali pinutol natin kasi i-modify natin ito. At ito namang dalawang wire, itong orange at saka green, ito po ay galing ng placer relay. At ang gagawin na natin dito ay i-connect natin itong sky blue at itong orange wire na galing sa ating placer relay, i-connect natin ito sa ating diode. Dito sa dalawang koneksyon na hindi natin pinagsama, mga grasa. So bali dito na tayo sa koneksyon ng ating diode, mga grasa, no? Siguraduhin natin ang koneksyon na hindi siya maglo-lost para hindi po siya mag-malfunction, mga grasa. So bali ito po ang ating diode. So yun po, i-connect natin ito dito sa sky blue at dito sa orange wire, mga grasa. At dito naman, kung napapansin nyo, mayroong green wire na ating sinusugatan. So ang gawin na natin dito ay itong ating koneksyon ng ating bulb na nilagyan ng wire, ay dito natin yun ikukunik yung isang koneksyon. Bali ito po ang ground connection, mga grasa. So bali po, ganito ang kanyang pagkakoneksyon. Ang galing sa isang bulb na wire ay ikunik lang po dito sa green wire na ito po ang kanyang ground, mga grasa. Then ang isunod naman po natin ay itong koneksyon ng ating diode. So bali ganito po ang kanyang pagkaposisyon. At dito naman sa wire na ito, itong ating sa bulb, ay dito natin yan i-connect. So bali ganito po ang kanyang pagkaposisyon, mga grasa, no. So i-connect lang ng maayos para hindi po siya mag-lost, para iwas malfunction po, mga grasa. At pagkatapos makoneksyon, mga grasa, no, lagyan na ng electrical tape. So bali ito na po yon. Natapos na po natin na connect itong ating galing sa ating bulb. Tapos yun po, i-connect lang dito sa ground itong isang wire. Tapos ito namang isang wire, i-connect lang sa ating diode. Yun, sa ating pinagsama na koneksyon ng diode. Yan po, koneksyon ng orange wire. At ito namang kabila sa sky blue na wire, yung galing sa ating placer. So ito po ang kanyang pagkakoneksyon. Ground po itong isa. So ibalik muna natin at tingnan natin kung okay na ba po ang kanyang function. So yan na po ang pagkakoneksyon, mga grasa, no. Ito na po ang gagawin. So tingnan natin dito, ibalik natin dito itong ating indicator at yun natin ang susian. So yan na po, nagbi-blink na po siya. Hindi na po kayo malilito dito kasi mayroon lang makita na signal indicator. So yan na po, try natin na signal. So yan, try natin na tingnan dito, isignal natin dito sa bandang kaliwa. So yan po, nagsisignal na po siya. Tingnan natin sa likod. So yon, nagsignal na po siya at hindi na po sumasabay dito sa kabila. So yan, sa bandang kanan. So dito lang po, okay na. So yun po, try natin na isignal sa kanan. Tingnan natin dito sa likod.
So yan, okay na, nag-signal na po siya. So yan, approve. Hindi na po siya sumasabay. So dito sa harapan, tingnan natin. So yan, nag-signal na po siya. Approve na po. Hindi na po siya sumasabay. So yan lang po ang gagawin ng mga kagrasa para maiwasan ang ganitong mga problema, para mabigyan ng solusyon natin. So yan na po, approve na. Hindi na po siya nag-hazard. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana mayroon kayong natutunan dito mga kagrasa. Ganito lang po ang gagawin. Thanks for watching Greg Chan po mga kagrasa.